But before that, please open your cameras first so that I can see you. Nandiyan talaga kayo. Mamaya, kinonect nyo lang tapos iba na yung nilalaro nyo eh. Okay. Kaya nga yung iba. About Martina? Okay, how about Maya? 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 There you are. Okay. Okay, now we will continue with our topic kanina, yung naudlot na topic natin kanina, which is ayun. Nawala. Ano yun, sir? Sir, yung doon na tayo, sir. Okay, kung nakinig kayo kanina, ano yung unang komisyon na pinadala ng Amerika? Oops. Stop the page. Misyong? Shu? Komisyong? Wala kayo. Sugar? Ano yung pinakaunang komisyon? Sir, commission? Yes. Sherman. Ano yung pinakaunang komisyon? Shu? Shu? Sabi ni Sherman, sabi ni Martina. Okay, Sherman. Pangalawa ay ang komisyong? Taft. Okay. Okay, dun sa Sherman, pinangunahan ni Jacob Sherman. So, nagkaroon din ng Commission Taft. Dito naman, nagkaroon ng mga lokal na halalan at nagsimula ang pamahalaang sibil, di ba? Sibil. Okay. Ayan. So, saan na tayo nagtapos? Dito na ata. Sure, yung doon sa may picture-picture. This one. Ayan. Yan. So, No, gumamit ng titulong Gobernador General si Luke E. Wright. Right. Okay. So ayan, pinalawig din ang partisipasyon ng Pilipino sa pamahalaang sibil. So ibinigay sa pamahalaang ng mga Pilipino ang lokal na pamahalaan sa mga bayan at lalawigan. So dito nagkaroon ng mga kagawad. Okay? Kagawad. Ano siguro? That one? Gobernador, tapos mayor, parang ganun siguro. Ayan, so meron tayong si Cayetano Arellano, siya yung unang maestrado ng kataas-taasang hukuman or the Supreme Court. Sinundan naman ni Gregorio Araneta, siya naman yung unang kalihim ng pananalapi or the finance at katarungan, so justice. Ayan, mga unang Pilipinong naitalaga bilang kasapi ng Komisyon ng Pilipinas. So meron tayong si Dr. Trinidad Pardo de Taveja. Next one is si Benito Legarda Sr. Meron din si Jose Luzuriaga and Rafael Palma. Ayan, puro sila may bigote pero ito wala, si Rafael Palma. Ayan. So mga suliranin at tagumpay ng pamahalang Taft. So ano yung mga tagumpay nila? Number 1 ay ang pagkumbinsi sa Kongreso ng Amerika na magbigay ng 3 milyong dolyar. So ibig sabihin dollar na pondo para sa pagsasaayos ng bansa. Pagbili ng friar lands. Ano yun, sir? Sa mga pare. Friar, pare. Noong Disyembre 1903 ayon sa permisong ibinigay ni Pope Leo XIII, which is 423 hectares na halaga, na ang halaga ay 7.237 million US dollars na lupain ng mga Dominicano, Franciscano at Recoletos. Okay. So itinakda ang programang ang Pilipinas para sa mga Pilipino. Number 4 na tagumpay nila ay ang isinagawa ang unang census sa bansa noong Marso, ika-2 ng Marso,
1903. Ang director ng araw ng census ay si General J.P. Sanger. At naitalaga ang kabuuan, or naitala, sorry, ang kabuuang populasyon na 7,625,426. So yan yung bilang ng mga Pilipino noong unang census nila. Okay? So ngayon, I think umabot na tayo ng libo-libo din. I don't know the exact number. So marami ng malaki ng populasyon ng Pilipinas. Okay. Pero yung pinakaunang census nila, so ang director nun ay si General J.P. Sanger. Sabi niya na 7,625,426. I think million na pala, sorry. Million na tayo ngayon. Million na. Sobra ang Pilipinas. Okay, so mga suliranin, malawakang kaguluhan sa bansa. So nag-alsa ng mga, or pag-aalsa ng Tulisanes sa Luzon, mga Tulisan, mga Pulahanes sa Visayas, sila naman yung mga Pilipino na ayaw sa pamamahala ng Amerikano. Okay. And pagpatuloy ng revolusyon ni na General Mariano Noel at Macario Sakay. So, 'di ba ang year pa lang na sumuko si anong year 'yon yung sumuko si or ang pagkakadakip kay Emilio Aguinaldo? So, hindi pa sila sumusuko this time. Diba, ang pinakahuling sumuko ay si Macario Sakay. Siya yung pinakahuling general na Aguinaldo na huling sumuko sa mga Amerikano. So yan. So dito this time patuloy pa rin ang revolusyon nila General Mariano Noriel at Macario Sakay. Number 2, ang nakahihiyang ekonomiya ng bansa dahil sa katatapos na digmaan. Ayan. So pagkaparilisa ng komersyo at agrikultura kasi nga kakatapos lang ng digmaan. Kaya ibig sabihin, alam niyo naman, pagkatapos ng gulo, 'di ba? Merong hindi pa maayos ulit ang pamumuhay. So wala pang mga komersyo or ibig sabihin yung mga tindahan, mga tinitinda, ganyan-ganyan. And hindi pa maayos ang pagsasaka or yung mga sakahan. Hindi pa maayos yung trade, parang ganon. So paglaganap ng peste, epidemya at tagtuyot, and pagbaba ng halaga ng Mexican peso, ang bariyang ginagamit noon sa bansa. So ang ginagamit noon ay ang Mexican peso. So libo-libong Pilipino na walang trabaho kasi nga katatapos lang ng digmaan. Yan. So ang unang batas na kusang ipinasa sa Kongreso or ng Kongreso ng Amerika para sa Pilipinas ay sa pamumuno ni Representative Henry Cooper noong Hulyo or July 1, 1902. Dahil dito, tinawag ng mga Amerikano na Batas Cooper at Philippine Bill of 1902 or Batas ng Pilipinas ng 1902 para sa mga Pilipino. So yung Batas Cooper the Philippine Bill of 1902. So may mga ilang mahalagang nilalaman ng batas na ito tulad ng pagkakaloob ng karapatang sibil sa mga Pilipino. Nagkaroon naman na or yung batas militar naging karapatang or naging sibil na siya, di ba? Pamahalang sibil na. So nagkaroon na ng karapatang sibil sa mga Pilipino. Pagtatatag ng pambansang asembleya pagkatapos ng proklamasyon ng kalayaan at 2 taon pagkatapos inilathala ang census, di ba? So meron tayong 7 million yung sinabi ko kanina. Ayan, pagtatalaga ng 2 Pilipinong resident commissioner na siyang kakatawan sa mga Pilipino sa Washington. Di ba meron tayong mga commissioner? Yun yung parang sa mga embassy, ganyan. Sila yung mga kinatawan at pwede mong lapitan doon sa ibang bansa. Ayan. So pagpapanatili ng Komisyon ng Pilipinas bilang mataas na kapulungan kasama ng Pambansang Asembleya bilang mababang kapulungan at
pangangalaga sa likas na yaman ng bansa para sa mga Pilipino. Ayan. So, merong nag-text. Signal number 3 na ang Pangasinan. So, sir. ingat-ingat. So, asahan ang malakas at na hangin at may kasamang pag-ulan sa loob ng 18 oras. So, time check is 2:30. So, pagkatapos ng 18 hours, that is 8:30 bukas. Bukas, ingat-ingat ha. Ngayon, patalastas lang. Okay, so pagkabuo ng bansang asembleya, pambansang asembleya. Ayan, so pinasinayaan ang pambansang asembleya sa Manila Grand Opera House noong October 16, 19. Never mind that one. Hindi ko mahanap yung book. Ayan, so dinaluhan ito ni na Secretary of War, William H. Taft. So ito pa lang yung nasa Komisyong Taft, di ba? Gobernador General James Smith at iba pang natatanging panauhin. Okay. So dalawang partido ang naglaban para sa halalan ng pamunuan sa bansang asembleya. Wait lang. Niya, sir, at akala ko James Reed. Okay. Ayan, tuloy natin. So, ano nangyari? Ayun. So, ayun. Ulitin natin dito. So, pinasinayaan ang pambansang asembleya sa Manila Grand Opera House noong October 16, 1907. Okay? So, dinalahan ito ni na Secretary of War William Taft, Gobernador General at iba pang natatanging panauhin. So, may dalawang partido na naglaban or ang naglaban para sa halalan ng pamunuan ng pambansang asembleya. Ito ay ang Partido Nasyonalista. So, sulat nyo na lang kasi medyo yung sa may worksheet nyo, itagdag nyo na lang. So, Partido Nasyonalista at Partido Nasyonal Progresista noong Hulyo 20, 1907. So, nanalo si Representative Sergio Osmeña Sr. bilang Speaker ng Asembleya at ang kanyang kaibigan na si Manuel L. Quezon bilang Majority Floor Leader. Ayan, so ang unang batas na ipinasa ng Asembleya ay ang Batas Gabaldon ng 1907 sa Isauro Gabaldon ng Nueva Ecija na naglalaan ng 1 milyong piso na pondo para sa mga paaralan sa bawat baryo at ang Act number 1870 na nagtatag ng University or Universidad ng Pilipinas. So yung UP, University of the Philippines. So dahil yan sa Amerikano. Sir. Dahil meron tayong libreng edukasyon sa elementarya and pati na rin sa high school kasi nga nagsimula yan sa mga Amerikano. Okay? So yun yung ginawa nila or yung ipinaano naman nila dito sa Pilipinas. Kaya nagkaroon tayo ng libreng elementarya and nadagdagan siya ngayon ng high school. Yun yung sinasabi nila na education for all. And naitatag or nagkaroon ng pondo ang mga paralan sa bawat baryo. Kaya halos lahat ng baryo ngayon na nakikita nyo, merong paralan or merong elementary school. Tama? Kahit sang lugar yan. Kahit maliit na baryo yan, meron or barangay, meron diyang paralan. Okay? So meron din tayong university na itatag din ang Universidad ng Pilipinas or the University of the Philippines. Sa Manila yan, di ba? Na pinagtibay noong Hulyo 12, 1908. So mga batas na ipinatupad ng mga Amerikano. So, ayan. So ang unang bahagi ng pamamahala ng Amerikano sa bansa
ninais na nilang supilin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. So maraming mga inosenteng mamamayan ang nagbuwis ng buhay para lamang sa bansa. Okay? So para naman sa mga ayaw kumilala sa pamahalaang kolokyal, sila ang binansagang irreconcilables. Okay, ulitin ko. Irreconcilables. Ayan. At ipinatapon sila sa Guam, Marianas at iba pang bansa. So yun yung mga ayaw kumilala sa pamahalaang kolokyal. So kung ayaw mo dating kumilala sa kolokyal, o di patapon ka nila sa ibang bansa. Ganun lang yun. Okay? Kaya nagsimula ang ganitong paraan ng panunupil noong Enero 1 or January 1, 1901. At ilan pang mga Pilipino ang nakaranas nito ay sina Apolinario Mabini, Artemio Ricarte, Pablo Ocampo, Maximo Hizon at Julian Hirona. So ito yung mga pinatapon sa ibang bansa. And I think sa Hong Kong rin, di ba? Ayan, so ipinagbawal din ang pagbuo ng mga partidong political hanggang 1902. Ayan, so bukod sa parang ito, gumawa rin ng iba't ibang batas ang mga Amerikano para tuluyang mapigilan ang pagnanais ng mga Pilipino na maging isang malayang bansa. So may mga batas na ipinatupad ang mga Amerikano laban sa mga Pilipino. Number 1 is the Batas Sedition or Sedition Law. Ayan. So when we say Sedition Law, sabi niya dito na ipinasa ang Komisyon ng Pilipinas noong November 4, 1901 na ang sinumang maninindigan sa kalayaan, tahimik man o sa pamamagitan ng pwersa ay isang halimbawa ng pagtataksil sa bayan na may kaparusahang doon. At mahabang pagkabilanggo. So that is Batas Sedisyon. So ano pa nga bang magagawa ng Pilipino, di ba? So we also have Brigandage Act. So ipinasa noong November 12, 1902 na nagpapataw rin ng kamatayan at mahabang pagkakabilanggo sa sinumang mahuhuling kasapi ng armadong grupo or NPA or kahit anong ano dyan. Mga bendeta, ganon. Okay. Next is the Batas Reconcentrasyon. So binigyan ng kapangyarihan ng Gobernador General noong Hunyo 1 or ika-1 ng Hunyo 1903. So halos magkakasunod lang na taon. So 1901, 1902, 1903. Nautusan ang mga gobernador ng lalawigan na palitan ng mga mamamayan. Ayan, palitan ng mga mamamayan nito mula sa mga liblib na lugar patungo sa kanayunan or sa rural mapupunta sa yung mga urban mapupunta sa rural, parang gano'n. So batas Bandila or the Flag Law, pinagtibay noong 1907 na nagbabawal sa paglalantad o pagsasabit ng anumang bandila ng Pilipinas o anumang sumisimbolo sa pagkikipaglaban sa pamahalaang Amerikano. Ayan. So marami pa tayong batas. Ayan. And I think ituloy na lang natin sa susunod na linggo. So marami pa ito. Okay? So ayan, basahin nyo na yung mga susunod pa. So mga batas tungo sa pagsasarili ng Pilipinas. So ito malapit na tayong makalaya sa mga Amerikano. Okay? So dahil nga unti-unti nila tayong tinuturuan. Okay? Sir. Kaya binibigyan nila tayo ng edukasyon. So pinagpangunahing naiambag ng Amerikano sa atin o sa pagsakop nila sa atin ay ang edukasyon. Okay? Ano yan, Brian? Sir, grabe pala lang noon. Grabe noon. Sir, pero ngayon, sir, binubutan na si Trump. Sir, kapag buhay tayo doon, siguro patay na tayo lahat. Sir, mas maganda. Meron pa bang si Biden kaysa kay Trump? Sir, baka merong World War III.
Wala pa. Baka meron sa World War III. Pero sir, di ba si Trump ngayon, sir, di ba mabait siya? Hindi ko alam. Hindi naman ako nasa Baliktad Amerika. yung diba? nasabi ko. Wala naman tayo sa Amerika. Paano natin malalaman kung mabait nga talaga siya, di ba? Tatawa ko dyan sa mukha niya. Sir, punta na tayo sa Amerika. Patapon nila tayo sa ano. Teacher, may tanong ako. Sir, sa Sir, Japan. sa Google Earth. Sir, mas mabait pa yung mga Amerikano kaysa sa mga Kastila. Yes. Pero yun nga lang, syempre wala pa rin tayong kalayaan sa kanila, di ba? Kasi nga, sila pa rin yung nasusunod. Pero ngayon, sir, meron na tayong kalayaan? Oo, syempre matagal na siya. Sir? Oo. Pero parang, sir, parang Sir. sinasako pa rin tayo ng mga taga-China. Hindi, oh. I swear it. Okay, so Sure it. ituloy na lang natin sa susunod pa. So, see Babo. you next week. Basahin na para madali lang or bilis niyong maalala, okay? So, goodbye for now. Okay, sir. Bye-bye. Goodbye, sir. Bye-bye. Casey, tignan mo yung profile ni Red, Finish your worksheet.